Chapter 7. What are you doing there? Tanong na ni Tyrone sa kanya. Gusto sana kitang makausap tungkol pa sa mga aasikasuhin natin sa kasal. Kailangan pa nating mag-request ng marriage license. Yun lang naman ang kailangan mo, bakit nagpunta ka pa sa kumpanya? Ipapaasikaso ko na lang ang marriage license ko at kung may kailangan ka pa, tawagan mo na diyang ako. Huwag mo na akong hahanapin. Masungit na saad ni Tyrone. Nakagat na lang ni Zarina ang pangibaba niyang labi. Naalala niya naman ang sinabi ni Owen kanina, napapaisip si Zarina kung sino ang babaeng namatay nang dahil kay Tyrone. Girlfriend niya ba to? Ngayon ang araw na formal na makikilala ni Zarina ang pamilya ni Tyrone dahil iniimbitahan siya ng mga ito ng dinner. Sa susunod na linggo na rin ang kasal nila dahil halos naka-ready na ang lahat. Tiningnan ni Zarina ang sarili niya sa salamin, kaunti na lang ay makakapasok na siya sa kumpanya nila at makakapagtrabaho na doon. Walang magagawa ang stepmom niya kundi ang payagan siyang bumalik sa kumpanya dahil malaki ang kailangan nila sa mga Fuentes. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Zarina. Alam niyang mas magiging magulo ang pamilya nila oras na sinimulan niya na ang plano niyang pagbawi sa kumpanya. Sigurado siyang hindi papayag si Natalia at si Natalie na makuha sa kanila ang kumpanya. They will do everything para lang magawa nila at makuha nila ang mga gusto nila. No, let me go. I want to talk to her. Rinig ni Zarina sa malakas na sigaw ni Natalia. Hindi pa man niya nakikita ang stepmom niya pero ramdam niya na kaagad ang galit nito. Lumabas na ng kwarto si Zarina at blankong tiningnan ang kanyang ama at stepmom niya na nagtatalo habang nasa hagdan sila. Lalampasan niya na lang sana ang mga ito nang magsalita si Natalia. Sinasadya mo ang lahat, makasarili ka, gusto mo ikaw lang ang makikinabang. Ano ba talagang pinaplano mo, Zarina? Ano bang mga ginawa namin sa iyo para gawin mo ito sa amin? Napakarami kong pangarap para sa pamilya na to pero sinisira mo ang lahat. Nanggagalaiti na naman nitong saad. Tiningnan siya ni Zarina pero walang emosyon ang mga mata nito. Tila ba hindi na nila nakikilala si Zarina, malayong malayo na siya sa dati. Pangarap mo lang, tita. Pangarap mo para sa pamilya niyo at hindi ako kasama doon. Wala akong sinisirang plano mo. Walang ganang wika ni Zarina. Alam kong sinadya mong hindi kami imbitahan sa family dinner ng mga Fuentes. Si chairman ang nag-imbita sa iyo, diba? Mga magulang mo pa rin kami kaya bakit hindi mo kami isinama? Tandang padamdam. Kami pa rin ang guardian mo hanggat hindi ka pa naikakasal kay Tyrone. Gusto mong makuha ang loob ng mga Fuentes. Alam kong ginagamit mo lang sila para kalabanin ako at ginagamit mo rin sila dahil may kailangan ka. Kailangan mo ang pera at kapangyarihan nila para malaya mong magawa ang mga plano mo. Gusto mo ba kaming pabagsakin? Anong klaseng anak ka? Tipid lang namang ngumiti si Zarina sa kanya, tiningnan ang kanyang ama na tahimik lang. Kailan ba siya kakampihan ng kanyang ama? Palagi na lang ba itong mananahimik sa tuwing sinisigawan siya ng kanyang stepmom? Kung gusto niyong sumama sa family dinner ng mga Fuentes, pwede niyong tawagan si Mrs. Fuentes para tanungin kung imbitado ba kayo. Wala akong sinabi sa kanila na huwag kayong imbitahan. Si Chairman Fuentes din ang nag-imbita sa akin. Hindi ko nakasalanan kung ayaw kayong imbitahan. Kung gusto niyo talagang sumama, pwede naman siguro pero hindi ko nakasalanan kung tatanungin ni Chairman ang pagdalo niyo sa dinner without his invitation. Aniya sa kanya nilampasan ang mga ito. Napapabuntong hininga na lang si Zarina, rebulto na lang ba ang magiging role ng kanyang ama sa tuwing nagtatalo sila ng kanyang stepmom? Zarina, you bitch. Sigaw pa ni Natalia. Enough, Natalia. Zarina is right, hindi tayo inimbitahan ni Chairman kaya bakit pa tayo pupunta? May kasunduan na tayo sa mga Fuentes at sigurado naman akong hindi sila atres sa kasunduan lalo na kapag ikinasal na si Zarina kay Tyrone. Rinig ni Zarina na wika ng kanyang ama. Narinig pa niyang nagsalita ang stepmom niya pero hindi niya na yun pinakinggan pa at tuluyang lumabas ng bahay. Nagtungo siya ng hardin saka siya naupo sa duyan at tumangala para pagmasdan ang magandang panahon. Alam kong marami pa akong pagdadaanan, Mom, but please, guide and protect me. Ako na ang baalang maghanap ng hustisya para sa'yo. Mahina niyang wika. Samantala naman, maaga pa lamang ay nasa bar na si Tyrone. Nang muli siyang binigyan ng bartender ng alak ay dirdiretso niya itong ininom.
Hanggang ngayon ay nanginginig ang kalamnan niya dahil sa galit. Gusto niyang burahin sa mundo ang pinsan niyang si Owen. Nang maalala ni Tyrone si Tanya ay napasabunot siya sa sarili niya at nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Matagal na panahon na simula nang mamatay si Tanya pero sa tuwing naaalala niya ito para bang sariwa pa rin sa isip niya ang lahat. Naramdaman ni Tyrone ang pag-upo ng dalawang lalaki sa gilid niya pero hindi niya yun nilingon. "One more," utos niya sa bartender. Mabilis naman siyang binigyan ng bartender ng alak at muling ininom yun ni Tyrone. "$2 US, please." Ani na rin ng isang lalaki sa bartender. Kilala naman ni Tyrone ang boses ng lalaking nasa tabi niya pero hindi pa rin niya ito nilingon. "Tirek pa ang araw pero nandito ka na at nagpapakalunod sa alak. Ano bang problema mo?" Tanong ni Matthew, kaibigan ni Tyrone. Hindi naman sumagot si Tyrone dahil humingi pa siya ng alak sa bartender. Lumipat naman ng upuan si Iris, kaibigan din ni Tyrone. Napaggigitnaan na nila si Tyrone ngayon. Dahil ba ito sa malapit ka ng ikasal? Iyon ba ang iniisip mo? Kung ayaw mo naman palang may kasal, bakit pumayag ka pa sa kasunduan ng pamilya mo sa pamilya ng magiging asawa mo? Wika na rin ni Iris. "It's not about that," tanging sagot ni Tyrone kaya nagkatinginan si Iris at Matthew. "Then, what is the reason of your drinking today?" Tanong ni Matthew pero muling humingi ng alak si Tyrone. Akma niya na sanang iinuman yun nang pigilan siya ni Matthew. "Answer US, Tyrone, dahil hindi ka namin matutulungan sa kung anong problema mo ngayon kung mananahimik ka lang." Seryoso ng saad ni Matthew. Malalim na buntong hininga naman ang pinakawalan ni Tyrone bago siya sumagot. "Nothing serious, huwag niyo akong alalahanin." Blanko niyang sagot, napapailing na lang sa kanya ang mga kaibigan niya. "Nothing serious. Noong huli kang nag-inom ng sobra, noong ipinahiya ka ng lolo mo. Mag-ingat ka dahil baka may babae ka na naman na may kama nang hindi mo alam." Natatawang pang-aasar ni Iris. "Maswerte ka dahil hindi naghabol sa iyo noon yung babaeng nakasex mo habang lasing ka pero ngayong mas marami nang nakakakilala sa iyo, pwede nilang gamitin laban sa iyo ang nangyari sa inyo. Paano kung makabuntis ka ng babaeng hindi mo kilala, edi mas malaking problema." Ani rin ni Matthew. Inirapan na lang ni Tyrone ang mga kaibigan niya sa kamuling humingi ng alak at ininom iyon. Nang makainom ng maraming alak si Tyrone ay sunod-sunod na ang pagsinok nito. Kilala siya ng mga kaibigan niya, kapag sunod-sunod na siyang sinisinok alam nilang lasing na ito. "That's enough. Tutunawin mo ba ang baga mo sa alak?" Pagpipigil ni Matthew dahil humihirit pa ng alak si Tyrone. "Let me go." Nakikipagmatigasan pa si Tyrone nang kunin ni Matthew sa kanya ang hawak niyang baso. "Kung ano man yang problema mo, hindi solusyon ang alak. Hindi ka namin pipigil ang mag-inom pero kung lulunurin mo naman ang sarili mo sa alak, mabuti pang matulog ka na lang." Sinaman ng tingin ni Tyrone si Iris dahil sa pangingialam nito. "Kaya ko ang sarili ko," wika ni Tyrone na ikinatawa naman ni Iris. "Kaya mo ang sarili mo. Baka magising ka na lang na may kasama na namang babae sa kama." Hindi pa man natatapos si Iris sa sasabihin niya nang bumagsak na si Tyrone sa counter. Napapailing na lang sa kanya ang mga kaibigan niya. "Luuwi na ba natin to?" Tanong ni Matthew. Uminom naman muna ng alak si Iris bago sumagot. "Mamaya na, hayaan na muna natin siyang makapagpahinga dyan baka magwala pa yan kapag inuwi na natin." Napatango na lang si Matthew bilang sagot. Lumipas pa ang mga oras, naggagayak na si Zarina para sa pagpunta niya sa family dinner ng mga Fuentes. Ipinaghahanda naman siya ni Yaya Beth ng juice nang pumasok sa kusina si Natalie. "Para kaninong juice to?" tanong ni Natalie nang makita niya ang juice na nasa lamesa. "Para kay Zarina, gusto mo rin ba? Ipagtitimpla kita." Magalang na sagot ni Yaya Beth. Napataas na lang ng kilay si Natalie. Habang nagtitimpla ng juice si Yaya Beth ay may kinuha naman si Natalie sa bulsa ng pants niya. Napangisi na lang siya, gusto niyang ipahiya si Zarina sa harap ng mga Fuentes. Inilagay ni Natalie ang isang powder sa juice ni Zarina habang nakatalikod sa kanya si Yaya Beth. Bago matapos si Yaya Beth sa ginagawa niya ay lumayo na si Natalie sa juice ni Zarina. "Ito na po ma'am," ani ni Yaya Beth, kinuha naman kaagad ni Natalie ang juice at lumabas na ng kusina. Idinala na ni Yaya Beth ang juice kay Zarina.
Nang makita niya ang alaga niyang nakaayos na at handa na ay napangiti siya. Ang ganda-ganda mo talaga iha. Mag-iingat ka sa lakad mo ha. Tawagan mo ako kapag may hindi magandang nangyari. Ngumiti naman si Zarina sa kanya, kinuha ang juice at ininom yun. Huwag kang mag-alala yaya, mag-iingat ako palagi. Nang matapos maggayak si Zarina ay tiningnan niya ang oras sa wall clock. Malapit nang mag-alas 6 pero hanggang ngayon hindi pa rin siya tinatawagan ni Tyrone. Ang usapan nila ay sisunduan siya ni Tyrone para sabay na silang pumunta sa bahay ni Chairman Fuentes. May problema ba? Tanong ni Yaya Beth nang mapansin niyang tila may iniisip si Zarina. Wala naman po, sagot niya. Tinawagan ni Zarina si Tyrone pero ring lang ito ng ring. Nakagat niya na lang ang pang-ibaba niyang labi. Sinabi ni Tyrone sa kanya na dapat bago mag 6:30 PM ay nakarating na sila sa bahay ni Chairman pero hindi naman ito sumasagot sa tawag niya. Inisip na lang ni Zarina na nasa biyahe na si Tyrone kaya hindi nito napapansin ang cellphone niya. Naghintay pa ng ilang minuto si Zarina pero hindi na siya mapakali kaya muli niyang tinawagan si Tyrone. Nasaan ka na? Kanina pa kita hinihintay, kanina pa rin ako tawag ng, ito ba ang fiancé ni Tyrone? Tanong sa kanya na ikinakunot ng noo niya. Bakit ibang lalaki ang sumagot sa tawag niya? Yes, where is he? Kahahatid lang namin sa kanya dito sa kondo niya. Puntahan mo na lang siya dito, hindi namin siya magagawang bantayan dahil kailangan na rin naming umuwi. Wika pa ng lalaki. Nagtataka si Zarina kung ano bang nangyari kay Tyrone. Ngayon ang family dinner nila pero bakit nasa kondo pa niya si Tyrone? Hindi ko alam kung saan ang kondo niya, sagot niya. Sinabi naman kaagad ni Matthew ang address at room number ng kondo ni Tyrone kaya walang nagawa si Zarina kundi ang puntahan ito. Palabas na siya ng bahay nang makaramdam siya ng pagkirot sa ulo niya. Ipinilig niya ito dahil mabilis din namang nawala. Pinuntahan niya na kaagad ang kondo ni Tyrone dahil siguradong hahanapin na silang dalawa ni Chairman. Malalaki ang bawat hakbang niya para lang makarating kaagad sa room number ni Tyrone. Nang makita niya na ito ay kakatok na sana siya nang bigla itong bumukas at sumalubong sa kanya si Tyrone na namumungay pa ang mga mata ay amoy alak. Saan ka pupunta? Bakit amoy alak ka? Alam mo naman na ngayon ang family dinner niyo diba? Bakit ka naman nagpakalasing? Kunot noong saad ni Zarina. Ngumisi naman sa kanya si Tyrone saka siya nito hinayla papasok sa loob ng kwarto. Paano tayo makakapunta sa family dinner niyo kung ganyan ang itsura mo? Ano bang iniisip mo? Naiinis na saad ni Zarina. Napahawak na lang siya sa ulo niya nang muli siyang makaramdam ng sakit sa ulo. Ramdam niya na rin ang pag-iinit ng katawan niya kahit na malamig naman ang aircon ng kwarto ni Tyrone. What are you doing here? Lasing na tanong ni Tyrone sa kanya, kinuha ang coat niya at isinuot yun. Saan ka pupunta? Tanong ni Zarina. Kay Chairman, tanging sagot ni Tyrone. Kahit nalasing na ito ay naaalala pa rin niyang may pupuntahan siya. Sa ganiyang itsura makikipagkita ka kay Chairman. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Alam mo naman pala na may family dinner kayo tapos ngayon mo pa naisip ang mag-inom. Nilapitan ni Tyrone si Zarina. Namumula pa ang mga mata nito. Napaatras si Zarina hanggang sa mapaupo siya sa sofa nang mawalan siya ng balanse. Ano bang ginagawa mo? Lumayo ka nga. Inis na sigaw ni Zarina nang eye corner siya ni Tyrone. Iniwas ni Zarina ang paningin niya dahil hindi niya kayang titigan ang mga namumulang mata ni Tyrone. Nag-aalala ka bang mapapag-alitan na naman ako ni Chairman? Nakangising saad ni Tyrone. Hindi sumagot si Zarina kaya hinawakan siya ni Tyrone sa baba at sa pilitan siyang pinaharap kay Tyrone. Nang akma siyang hahalikan ni Tyrone ay buong lakas niya itong itinulak. Tatayo na sana siya pero hindi niya maintindihan kung bakit pati siya ay nahihilo na at kakaibang init ang nararamdaman niya. Ako na lang ang pupunta sa dinner, ipapaliwanag ko na lang kung anong nangyari sa'yo. Aniya at akma na sanang aalis nang muli siyang itulak ni Tyrone sa sofa at siniil siya ng halik. Nagpupumiglas si Zarina at pilit na itinutulak si Tyrone pero masyadong malakas si Tyrone. Tyrone, please, let me go. Sigaw niya pero lalo siyang nanghihina sa pagpupumiglas niya. Agresibo ang bawat halik ni Tyrone sa kanya. Sa tuwing nalalasing si Tyrone tila ba nagiging halimaw siya sa kama. Gustong kumawala ni Zarina sa pagkakahawak sa kanya ni Tyrone pero lalo siyang nahihilo.
Nalalasahan niya na ang alak sa bibig ni Tyrone sa tuwing hinahalikan siya nito. Ipinilig ni Zarina ang ulo niya dahil sa kakaibang init na nararamdaman niya. Tumigil si Tyrone sa paghahalik sa kanya kaya tiningnan niya ito. Salubong ang mga kilay ni Tyrone habang nakatingin kay Zarina. Hindi maipaliwanag ni Zarina ang nararamdaman niya. There's something inside her, she wants more pero gusto niyang pigilan ang sarili niya dahil alam niyang pagsisisihan niya ito kapag nasa tamang pag-iisip na siya. I'm sorry, ani ni Tyrone nang tila ba nagising na siya. Hinilot ni Tyrone ang sentido niya at akma na sanang aalis sa ibabaw ni Zarina nang hilin siya ni Zarina at sila ng halik. Bahagyang nagulat si Tyrone sa ginawa ni Zarina pero hindi kalaunan ay sinagot niya na ang bawat halik ni Zarina sa kanya. Hinawakan na ni Tyrone sa batok si Zarina at lalong idiniin ang bawat halik niya dito. Ipinasok niya ang dila niya sa loob ng bibig ni Zarina, mas nilakihan naman ni Zarina ang pagbukas sa bibig niya para malayang magawa ni Tyrone ang gusto niyang gawin. Iniangkla niya na ang mga kamay niya sa batok ni Tyrone at mas lalong idinikit ang katawan niya rito. Her mind screaming not to do this pero iba ang sinasabi ng katawan niya. Napaiktad siya nang bumaba ang halik ni Tyrone sa leeg niya. Ramdam ni Zarina ang pagsip-sip ni Tyrone sa leeg niya at hinayaan niya lang ito. Tila nilamag si Zarina nang magtayuan ang mga balahibo niya dahil ipinasok ni Tyrone ang kamay nito sa loob ng blouse niya. Itinayo ni Tyrone si Zarina nang hindi pinapakawalan ang mga labi nito. Patuloy ang paghahalikan nila habang dahan-dahan na naglalakad patungo sa kama. Dahan-dahan na ipinahiga ni Tyrone si Zarina sa kama at mabilis na hinubad ang damit niya. Muli niyang binalikan ang mga labi ni Zarina at hinalikan ito nang tila ba wala ng bukas. Hinahaplos din ni Zarina ang matigas na dibdib ni Tyrone at ang likod nito. Tila ba nalalasing si Zarina sa bawat halik at haplos sa kanya ni Tyrone. Dapat ay kanina pa sila nasa mansion ni Chairman Fuentes but they are having fun, hindi na inisip ang dapat na pupuntahan nilang dalawa. Galit na hinampes ni Chairman Fuentes ang lamesa nila dahil kalahating oras na silang naghihintay sa pagdating ni Tyrone at Zarina pero hanggang ngayon ay nianino ng mga ito hindi pa nila nakikita. Tinawagan mo na ba ang anak mo, Melanie? Kung nasaroon man sila o kung may nangyari man sa kanila, dapat ay tumawag sila para hindi tayo parang mga tanggang naghihintay dito. Kailan ba magkakaroon ng respeto ang anak mo sa akin, Jameson? Ibinaling ni Chairman Fuentes ang galit niya sa mga magulang ni Tyrone. Tawag naman ng tawag si Melanie sa number ng anak niya pero hindi ito sumasagot. Sinubukan niya ring tawagan ang number ni Zarina pero hindi rin ito sumasagot. Tahimik lang naman si Owen habang nakangisi ito. Samantala naman, walang ibang maririnig sa loob ng kwarto ni Tyrone kundi ang ungol ni Zarina. I'm sorry, mahinang saad ni Tyrone, please, be gentle, pakiusap ni Zarina. Binagalan ni Tyrone ang paggalaw niya sa ibabaw ni Zarina na halos mawala sa katinoan si Zarina. Bumaba na ang mga kuko niya sa likod ni Tyrone. Alam nilang ngayon lang naman may nangyari sa kanila pero tila ba napakapamilyar nila sa isa't isa. Tumigil sa paggalaw si Tyrone pero nananatiling nasa loob ang galit na galit pa rin itong dragon. Nilasap niya ang dibdib ni Zarina at nilero ang pases nito. Tila bulati naman si Zarina dahil kakaibang pakiramdam ang nararamdaman niya sa bawat ginagawa ni Tyrone sa kanya. Tumangala si Zarina para bigyan ng access si Tyrone sa leeg niya. Sa bawat galaw ng pagkalalaki ni Tyrone sa loob niya ay nagbibigay ito ng kilati sa kanya. Idiniin ang katawan niya kay Tyrone at bahagya rin siyang gumagalaw habang abala si Tyrone sa paglalasap sa mga dibdib niya. Kanina lamang ay para siyang nahihilo at binabanes pero ngayong natapos silang magkama ni Tyrone ay tila ba biglang nawala ang init na nararamdaman niya kanina. She felt a deep sense of contentment. Nasa ibabaw pa rin niya si Tyrone at ramdam niya rin ang bilis ng tibok ng puso nito dahil sa ginawa nila. Ramdam na ni Zarina ang antok kahit na maaga pa. Nang umalis na si Tyrone sa ibabaw niya ay hinailan niya ang kumot at ibinalot sa katawan niya. Nilingan niya si Tyrone pero nakapikit na rin ang mga mata nito. Lasing siya pero alam na alam pa rin niya ang ginagawa niya sa kama. Ipinikit na ni Zarina ang mga mata niya hanggang sa makatulog na siya ganun din si Tyrone. Samantala naman, kanina pa pabalik-balik sa paglalakad si Melanie habang nakatitig siya sa cellphone niya. Nasaan na ba sila?
Hindi naman ako nagkulang ng pagpapaalala sa kanila na may family dinner tayo ngayon kasama si chairman pero bakit hindi sila pumunta? Tandang padamdam panipik. No-stress na wika ni Melanie sa kanya inis na itinapon ang cellphone niya sa sofa. And that Zarina, where the hell is she? I thought she wants this marriage pero bakit wala rin siya sa dinner? Aniya pa, tahimik lang naman si Jameson na asawa ni Melanie. Nang may dumating na dalawang lalaki ay nilingan yun ni Melanie. Where is he? Nakita niyo ba siya? Tanong niya kaagad dahil ipinapahanap niya ang anak niya. May nakakita sa kanya na nasa bar siya kanina pagkatapos ay inihatid siya ng mga kaibigan niya sa kondo niya. Tungkol naman kay Miss Jimenez, maaga pa lang ay umalis na siya ng bahay nila pero dumiretso siya sa kondo ni Sir Tyrone. Wika ng isang lalaki. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Melanie. Magkasama naman pala ang anak niya at si Zarina pero bakit hindi pumunta ang mga ito sa family dinner? Siguradong galit na naman si chairman dahil sa ginawa ng anak niya. Kapag nagpatuloy ang galit ni chairman sa anak niya, siguradong tuluyan ng mawawalan ng mana si Tyrone. Hinilot ni Melanie ang sentido niya at naupo sa sofa dahil pakiramdam niya ay mawawalan siya ng balanse. Alas 10 na ng gabi pero sumasakit pa rin ang ulo ni Melanie dahil sa anak niya. Ginagawa niya ang lahat para lang magkaroon ng magandang buhay ang anak niya pero tila ba binabaliwala ng anak niya ang lahat ng effort na ginagawa niya. Saan ka pupunta? Tanong ni Jameson sa asawa niya nang akma sanang aalis ito. Pupuntahan ko silang dalawa. Hindi nila dapat tayo pinapahiya sa ama mo, alam mo naman na galit pa rin hanggang ngayon ang daddy mo sa anak natin. Hindi ko na alam ang gagawin ko kay Tyrone. Tila sumusukong saad na ni Melanie sa kanya tinalikuran ang asawa niya at kahit gabi na ay pumunta siya sa kondo ng anak niya. Naabutan niya namang bukas ang pinto kaya malaya siyang nakapasok. Pakiramdam niya sisabog ang ulo niya sa matinding galit dahil sa ginawa ni Tyrone at Zarina. Binuksan niya ang pintuan at sisigawan niya na sana ang mga ito nang mapatigil siya. Nagkalat ang mga damit sa ibaba at mahimbing nang natutulog si Tyrone at Zarina. Salubong ang mga kilay ni Melanie habang nakatingin siya sa anak niya at kay Zarina. Nakayakap pa si Tyrone kay Zarina at kahit nabalot silang dalawa ng kumot, alam ni Melanie na pareho itong walang saplot. Ang mga batang ito, naiinis pa ring wika ni Melanie. Dahil lang sa kasunduan kaya ikakasal si Tyrone at Zarina pero bakit sila magkasama sa iisang kama at parehong walang saplot? Kasama rin ba sa kasunduan nila ang gamitin ang katawan ng isa't isa to fulfill their pleasure? Mariing ipinikit ni Melanie ang mga mata niya at bumuga ng hangin. Gusto niyang hilin ng kumot na bumabalot sa kanilang dalawa at gisingin sila pero masyado naman na yata yun. Lumabas ng kwarto si Melanie saka siya naupo sa sofa. Iniisip niya kung ano na naman bang nangyari sa anak niya para mag-inom ito ng sobra. Kilala niya ang anak niya, hindi ito nag-iinom ng sobra kung wala itong iniisip na problema. Hindi niya makalimutan noong minsan na nalasing ang anak niya, wala itong ginawa kundi ang magwala at sirain ang mga gamit na maabot niya. Samantala naman, dahan-dahan na iminulat ni Zarina ang mga mata niya nang magising siya. Ramdam niya ang bigat na nakapatong sa tiyan niya kaya nilingon niya si Tyrone na nakayakap pa rin sa kanya. Oh, this is what I'm telling, mahina niyang wika sa sarili niya. Ngayong gising na siya at nasa katinuan na ang pag-iisip niya, pagsisisihan niya ang nangyari. Dahan-dahan na inalis ni Zarina ang kamay ni Tyrone at halos pidyo hininga siya para lang hindi ito magising. Naaamoy pa rin niya ang matapang na alak sa hininga nito. Nang makaalis si Zarina sa kamay ay isa-isa niya nang pinulot ang mga damit niya sa sahig. Ramdam niya ang sakit ng katawan niya, pakiramdam niya ay nakipagbugbugan siya. Nang makapagbihis siya ay mabilis siyang lumabas ng kwarto pero halos humiwalay ang kaluluwa niya sa katawan niya nang makita niyang nakaupo sa sofa si Melanie. Mrs. Fuentes, nahihiyang yuzel ni Zarina. Blanko ang mukha ni Melanie at tinaasan ng kilay si Zarina. Zarina, having fun, iha. Ani nito, napayuko naman si Zarina. Alam niyang aware na si Melanie sa nangyari sa kanila ni Tyrone at nahihiya siya dahil doon. I'm sorry po, iyon na lang ang nasabi niya. Hindi ba at nasabihan ka naman tungkol sa family dinner natin kasama si Chairman Fuentes? Sa susunod na linggo na ang kasal niyo ng anak ko pero hanggang ngayon hindi pa rin kayo nakikipagkita kay Chairman. Gusto mo bang makita sa basurahan ang anak ko? Kapag bumagsak ang anak ko, babagsak ka rin.
May diin nitong saad. Alam nilang lahat kung gaano ka-striktong tao si Chairman Fuentes. Paano haharapin ni Zarina ang matanda kung sa unang pagkikita dapat nila ay hindi siya samipot? Pupunta naman talaga dapat ako, Mrs. Fuentes, pero kinausap ako ng mga kaibigan ni Tyrone na kung pwede ay puntahan ko siya dito sa kondo niya dahil hindi nila mababantayan si Tyrone. Pinaalala ko naman sa kanya ang tungkol sa dinner pero masyadong lasing na lasing si Tyrone. Kung pipilitin kong isama siya baka lalong magalit si Chairman. Hindi ko man kilala ng lubusan si Tyrone pero pakiramdam ko hindi niya kilala ang sarili niya kapag lasing siya, hindi niya alam ang ginagawa niya kapag may epekto ng alak ang katawan niya. I'm really sorry for what happened, Mrs. Fuentes. Hindi na ito mauulit. Nakayuko niyang saad. Napataas na lang ng kilay si Melanie. May punto naman si Zarina, kapag tumuloy pa silang dalawa sa dinner at lasing na lasing si Tyrone baka gulo lang ang mangyayari at siguradong lalong magagalit si Chairman. Posibleng mag-away pa si Tyrone at Owen. Maiksi pa naman ang pasensya ni Tyrone. Masyado nang malalim ang gabi, ipapahatid na lang kita. May dala po akong sasakyan. Ipapahatid ko na lang bukas ng umaga sa bahay niyo. Napayuko na lang si Zarina at hindi na sumagot. Siguraduhin mo lang na matutulungan mo ang anak ko at matutulungan mo ako dahil kung hindi, ako mismo ang magiging impyerno mo. Dagdag pa ni Melanie. Tumango na lang si Zarina. Aalis na sana si Zarina nang muling magsalita si Melanie. Takpan mo ang malaking chikinini mo sa leeg dahil para kang kinagat ng bampirang walang ngipin. Wika nito, nahihiya namang tinakpan ni Zarina ang leeg niya. Nakagat niya na lang ang pang-ibaba niyang labi dahil sa kahihiyan. Inihatid na siya ng driver ni Melanie. Bahagya na lang yumuko si Zarina bilang pasasalamat sa driver. Nang makapasok siya sa loob ng bahay nila ay nagulat pa siya nang biglang tumayop si Natalie na nasa sofa. Gising ka pa rin hanggang ngayon. Ani ni Zarina at akma na sanang lalampasan ito nang mapang-isi si Natalie dahil sa chikinini ni Zarina sa leeg. Saan ka galing? Sa itsura mo mukhang you have fun ah. Sinong kasama mo ngayong gabi? Tanong nito habang nakangiti. Kunot-noo naman siyang tiningnan ni Zarina. Gusto mong malaman? Aniya na lalong ikinangisi ni Natalie. Alamin mo na lang. Sagot niya at nilampasan na ito. Inis namang napapadyak sa sahig si Natalie. Itinuon ni Zarina ang oras at atensyon niya sa pag-aasikaso sa kasal nila ni Tyrone. Pakiramdam niya ay mababaliw siya kapag nasa loob lang siya ng bahay at naaalala ang nangyari sa kanila. Nasa hotel na si Zarina ngayon para i-check kung okay na ba ang lahat, kung kompleto na ba ang mga upuan at lamesa. Zarina, tawag ni Tyrone dito. Napalunok si Zarina saka siya mabilis na lumapit sa wedding organizer nila at kinausap ito. Make sure na walang mabilis na masusunog sa kisame kapag sinindihan na ang indoor fireworks para maiwasan nating magkaroon ng sunog. Wika ni Zarina. Yes Miss Jimenez. We will make sure everything is fine, sagot naman nito. Zarina. Inis na tawag ni Tyrone, hindi naman nilingan ni Zarina si Tyrone pero napatigil siya sa paglalakad nang hawakan siya ni Tyrone sa braso. Iniiwasan mo ba ako? Kunot-noo niyang tanong dito. No, Tyrone, I'm just busy. Sagot ni Zarina nang hindi na naman tinitingnan si Tyrone. Nahihiya siya sa nangyari, ano na lang ang iisipin ni Tyrone sa kanya. Isa siyang easy to get. Hindi niya ibinigay ang sarili niya kay Austin pero kay Tyrone na ilang linggo pa lang niyang nakikilala ay ibinigay niya kaagad kahit na hindi pa sila kasal. Alam kong iniiwasan mo ako. Hindi mo na ako kinausap simula nang may nangya, Tyrone, please. Can't you see, I'm busy. Naiinis niyang sagot. Tiningnan ni Zarina ang mga kasama nila sa function hall pero busy naman ang lahat sa mga ginagawa nila. Alam mong rush ang kasal natin at ilang araw na lang ang natitira before our wedding. I just want to make sure that everything is okay. Pwede bang huwag na nating pag-usapan ang tungkol sa nangyari? Mahina niyang wika. Sa tuwing naalala niya yun ay parabang ang baba ng tingin niya sa sarili niya. Oo, may mga anak na siya, palagi na lang ba na sa tuwing makikipag-sex siya ay wala siya sa sarili niya? Paano kung ibang lalaki ang kasama niya noong isang gabi? Siguradong masisira na naman ang buhay niya. Hindi niya maintindihan kung anong nangyari sa kanya noong isang gabi. Kung bakit bigla na lang nag-init ang buong katawan niya and when something happened between them, she felt satisfied. You're my fiancé at ilang araw na lang ay magiging asawa ko na.
Nahihiya ka dahil sa nangyari. Inis na napahilamo si Zarina sa mukha niya. Bakit pa ba nila kailangang pag-usapan ang tungkol sa bagay na yun? Kung nakakalimutan mo, Mr. Fuentes, we're not in love to each other, hindi kasama sa usapan nating dalawa ang katawan ko. Hindi mo pwedeng gawin sa akin ang kahit na anong gusto mo. What you did is harassment. Natawa naman si Tyrone dahil kahit lasing siya nang may nangyari sa kanila, tandang-tanda niya ang lahat. Sa pagkakaalala ko ay hinalikan mo ako, Tyrone Fuentes, please stop. Pwede bang mag-focus na lang tayo sa kasal? Ano pa bang gusto mong mangyari? Alalahanin natin kung anong nangyari. Hindi ba dapat mas iniisip mo kung anong ipapaliwanag mo sa lolo mo dahil hindi tayo samipot sa family dinner nyo? Stop pestering me, tinalikuran niya na si Tyrone at lumapit na sa mga wedding planner at organizer nila. Nakasunod lang naman ang tingin ni Tyrone kay Zarina. Naupo na lang siya at hinintay si Zarina na matapos sa ginagawa nila. Naglaro na lang siya sa cellphone niya para mawala ang pagka-boring niya. Daing ni Tyrone nang pingutin siya ng kanyang ina sa tenga. What? Inis niyang tanong dito sa kanya, hinaplos ang tenga niyang piningot. Anong ginawa mong bata ka? Bakit ka na naman nagpakalasing at talagang sa araw pa ng dinner natin kasama ang lolo mo? Tandang padamdam. Galit na galit siya dahil sa ginawa mo. Naghintay kami ng 1 oras para sa pagdating niyo ni Zarina tapos makikita ko lang kayong dalawa na nakahiga at mahimbing na natutulog sa kondo mo. Tandang padamdam panipik. Lalong nagsalubong ang mga kilay ni Tyrone sa sinabi ng kanyang ina. Pumasok na naman kayo sa kondo ko nang walang pahintulot ko. Seryoso niyang tanong. Dahil bukas ang pintuan mo kaya ako nakapasok. Tell me, do you like Zarina? Kaya ba siya ang pinili mong pakasalan instead of Natalie? Napairap na lang si Tyrone dahil sa dami na naman ng tanong kanyang ina. Pati ba naman personal niyang buhay ay pakikialaman pa? Kailan ba siya magkakaroon ng privacy? Ano bang gusto ni Lolo? Gusto niyang makilala si Zarina. May magbabago ba, pumunta man siya o hindi sa kasal ko? Alam niyong galit siya sa akin kaya ano bang gusto niya? Inis niyang saad. Sa mata ng lolo nila, siya ang gago, walang modo at walang alam sa negosyo. Paanong hindi siya magagalit sa'yo, palagi ka nalang gumagawa ng bagay na ikakagalit niya. Pupuntahan natin siya mamaya at isasama mo si Zarina. Ayusin mo ang sarili mo at huwag kang magsasabi ng mga salitang hindi niya magugustuhan. Hanggat maari ay manahimik ka at sumagot lang kapag tinatanong ka. Yeah, fine. Ano bang tingin niyo sa akin? Isang batang palaging gagawa ng gulo. Ginagawa ko lahat ng gusto nyo kaya pwede ba bigyan nyo naman ako kahit kaunting respeto, Mom? Bigyan nyo naman ako ng kaunting privacy. Kahit nasa public place tayo, paninermo nyo na lang ang palagi kong naririnig. Hindi ba kayo nahihiya sa mga nakakarinig sa atin? I'm tired of this shit. Anas niya, inilibot naman ni Melanie ang paningin niya at may mga staff ng hotel ang nakatingin sa kanila pero mabilis ding iniwas ang paningin ng mga ito. Nakikiusap ako sa'yo, Tyrone. Pumunta kayo ni Zarina sa bahay ng lolo mo mamaya before dinner. Kapag nagalit na naman sa'yo ang lolo mo, hindi ko alam kung saan ka pupulutin. No-stress na ring saad ni Melanie sa anak niya. Paalis na sana si Melanie nang makita niya si Zarina na papalapit sa kanila. Good morning, Mrs. Fuentes. Bati niya rito saka siya bahagyang yumuko para magbigay galang. Siguraduhin mong makakarating kayong dalawa sa bahay ni Chairman before dinner. Maautoridad na wika ni Melanie kay Zarina saka siya umalis. Inis na naupo si Tyrone at bumantong hininga. Ayos ka lang? Tanong ni Zarina sa kanya pero hindi siya sumagot. Pakiramdam ni Tyrone, wala siyang kalayaan. Kapag sumunod siya sa gusto ng pamilya niya, wala siyang ibang maririnig kundi galit kapag nagkamali siya. Kapag hindi naman siya sumunod, galit pa rin ang maririnig niya. Hinayaan na lang ni Zarina si Tyrone at muling iniwan ito. Pinagpatuloy niya ang ginagawa nila, itinuturo niya kung saan niya gustong ilagay ang cake at kung saan sila uupo ni Tyrone pagkatapos ng ceremony. Nang mag-lunch break ay dumating na ang mga staff ng hotel at may dalang pagkain ang mga ito. Kukuha na sana si Zarina ng pagkain niya nang maalala niya si Tyrone. Nilinggan niya ang pwesto nito at ang akala niya ay umalis na ito kanina pa pero nananatili siyang nakaupo sa pwesto niya. Ang haba rin ng pasensya niyang maghintay ani ni Zarina sa kanya ito nilapitan.
Hindi ka pa ba nagugutom? May mga pagkain ng inihatid ang staff ng hotel para sa mga nag-aasikaso dito. Sumabay ka na sa amin kumain kung gusto mo. Tumayo naman kaagad si Tyrone at tila batang sumunod kay Zarina. Nauuna nang maglakad si Zarina para lumapit sa mga kasamahan nilang kumakain na. Kain na po tayo, pag-aaya sa kanila ng mga kasama nila sa function hall. Ngumiti at tumango lang naman si Zarina. Nanguha na siya ng 2 pinggan sa kanilagyan ng pagkain ang mga ito. Nakaupo naman na si Tyrone at salubong pa rin ang mga kilay niya. Napapairap na lang si Zarina dahil ginawa pa siyang katulong ni Tyrone. Ano ba kasing ginagawa niya rito? Wala ba siyang gagawin? Aniya sa sarili niya. Nang matapos siyang maghain ng pagkain ay lumapit na siya kay Tyrone dala-dala ang 2 pinggan. Ito na pagkain mo, wala ka bang gagawin o plano ngayong araw? Tanong niya saka siya naupo. Nagsimula naman ng kumain si Tyrone. Napangiwi na lang si Zarina dahil para bang gutom na gutom si Tyrone. Siguro kanina ka pa nagugutom, bakit hindi ka umalis para kumain sa restaurant? Pwede bang kumain ka na lang dyan, ang dami mong tanong. Masungit na saad ni Tyrone. Kung pwede lang talagang bigwasan ang lalaking nasa harap niya kanina pa niya ginawa. Hindi niya naman inaya si Tyrone na pumunta rito tapos ito pa ang may ganang magsungit. Nagsimula na ring kumain si Zarina at hindi na lang pinansin si Tyrone. Tipid siyang ngumiti nang maalala niyang wala man lang tumulong sa pamilya niya para sa pag-aasikaso sa kasal nila ni Tyrone. Umaasa siyang tutulungan siya o kukumustahin man lang ng kanyang ama pero wala siyang narinig dito. Kung sabagay, sino bang hindi magagalit sa ginawa niya? Napatingin siya sa pinggan ni Tyrone na nasa harapan niya na ngayon. Anong gagawin ko dyan? Kung tapos ka ng kumain, ilagay mo na lang doon. Turo niya sa malaking plastic box. I want more, tila bata namang saad ni Tyrone sa kanya iniwas ang paningin niya. Napapabuntong hininga na lang si Zarina sa kanya kinuha ang pinggan at nanguha ng panibagong pagkain. Wala nang ang ginagawa ang magiging groom niya, ginagawa pa siyang katulong. Nang malagyan niya na ng pagkain ang pinggan ni Tyrone ay bumalik na siya sa pwesto nilang dalawa. Kung kulang mo pa yan, may sariling mga paa at kamay ka naman ikaw na ang kumuha. Hayaan mo naman akong kumain ng maayos dahil hindi lang ikaw ang nagugutom. Masungit niyang saad, hindi naman siya pinansin ni Tyrone dahil kumain na ulit ito. Napapailing na lang si Zarina. Nang matapos ang lunch break nila ay muli nilang pinagpatuloy ang mga trabaho nila. Nahiga naman si Tyrone sa isang sulok dahil inaantok siya. Miss Jimenez, ngayon na po ay deliver ang wedding gown niyo. Sino pong pwedeng maging receiver sa bahay niyo? Tanong ng designer nila.